Magandang araw po sa inyo mga tropa. Ano po ngayon, araw ng mga puso. So, kung saan man kayo, babae man o lalaki, Happy Valentine's sa inyo. So, wala tayong magawa ngayon, kaya gagawa tayo ng vlog. So, pasensya na kayo sa mga kalat dito sa likod. Alam ko may mga kahon dyan, alam mo, sa ano yan wala akong panahon para tanggalin, pasensya na. So, um, ito, gusto ko lang pag-usapan ngayon ng ah, ang araw na to, special day, Valentine's Day. Actually, bukas pa ang Valentine's. Pero, i-upload ko to mamaya. So, makikita nyo bukas. So, tama-tama lang, di ba? Um, yun. So, um, sa ganitong panahon, alam ko meron sa inyo yung mga masaya o meron din yung mga nalulungkot. Kagaya ng mga iniwan ng iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, at minsan alam ko, hindi nyo alam ang gagawin nyo at magtatanong kayo like malungkot at hindi nyo alam kung paano i-handle yung ganong klaseng sitwasyon. Alam ko, syempre, hindi madali. Pero kaya ko ginawa tong video to para makapagbigay ng konting advice sa inyo, okay? Tropang bad trip style na advice, okay? Pasensya na kung hindi nyo magugustuhan yung advice ko, o gusto ko lang subukan at least para makatulong naman sa mga taong nangangailangan ng guidance sa mga ganitong panahon, na lalo na kapag malungkot ang mga nararamdaman nila, di ba? So halimbawang babae ka, start muna tayo sa babae, okay? So babae, iniwan ng lalaki. Yun. Sabihin natin wag yung mag-asawang pag-usapan natin, yung mga shota-shota lang, no? Kasi yung mag-asawa, may complicated yun, may mga pwedeng may anak, pwedeng wala, pwedeng may mga madami. Saka na yun. So pag-usapan lang natin yung mga sa shota-shota, yung mga kabataan, gano'n. O kahit hindi kabataan, yung basta lang, yung girlfriend, boyfriend lang muna, no? So kapag halimbawa isang babae, iniwan siya ng isang lalaki, siguradong malungkot siya, malungkot yung babae, ano? Tapos parang lalo na kapag ang babae mahal, syempre, kadalasan kapag mahal pa rin nung babae yung lalaki kapag yung lalaki ang nag-iwan. Minsan may mga dahilan diyan. So, halimbawa, pwedeng yung lalaki basta na ayaw na niya doon sa babae, or baka pwedeng may ibang babae, pwedeng wala, kahit ano pa yung dahilan. Ang point doon is yung lalaki umalis siya. Ngayon, ang tanong, ano ang dapat gawin ng babae kapag nandun siya sa ganung klaseng sitwasyon? Alam ko siya malungkot minsan, gagawin nila gusto nilang kausapin yung lalaki, para lumapit, like magbeg, iiyak, mahal kita, wag mo akong iwan, ganun. Ano yung magandang gawin, di ba? Para sa akin, kagaya na sinabi ko, hindi naman para sa lahat itong advice ko, no? Pero palagay ko baka makatulong. So kapag babae at iniwan ka ng lalaki, babae ka at iniwan ka ng lalaki, ang pinakamagandang gawin dyan, hayaan mo na yung lalaki. Kapag iniwan ka kasi ng lalaki, ibig sabihin ayaw ka na ng lalaki. Boyfriend mo, iniwan ka, sabihin mo, F you, di ba? Like, bahala ka dyan. So ikaw, kahit na mahal mo pa rin siya, kahit gusto mo pa rin siya, hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo sa kanya, no? So ang kailangan mong gawin para makapag-move on ka, alam ko mahirap, ayusin mong sarili mo. Number one,
Um, Mahalin mo ang sarili mo, pagandahin magpaganda ka lalo, okey? Ang gawin mo, kumain ka ng tama. Kung hindi ko sinasabing kung mataba ka, payat ka, ano, maging healthy ka, kain ka ng mga healthing pagkain, para to feel good, 'di ba? Tapos, ano ka, mag-exercise ka, light exercise lang naman, hindi mo naman kailangan yung parang, pumunta sa gym o ano, para gumanda yung pakiramdam mo. Kasi yun ang kapag nag-exercise tayo, pagkatapos gaganda yung pakiramdam mo, eh. So, ano pa, i-pamper mo yung sarili mo. Punta ka sa salon, paayos mo yung buhok mo, magpa-facial ka, magpamasahe ka, paayos mo yung mga nails mo. Alam mo yung mga typical na ginagawa ng mga babae, para gumanda yung pakiramdam nila. Ganun ang gawin mo. Wag kang magmukmok diyan o like, tapos yun, tawagan mo siya, i-text mo siya. Wag na, hayaan mo lang siya. Like, sabihin mo, bahala ka sa buhay mo, 'di ba? So, yun ang kailangan mong gawin para makapag-move on ng mabilis. Mahalin mo ang sarili mo, ayusin mo ang sarili mo, pagandahin mo lalo ang sarili mo. Yun. Huwag kang magmukmok, huwag kang mag-ano ka, magsaya ka, like tungkol sa sarili mo ta's labas ka. Puwedeng kung, may konting pera ka, may budget ka, i-treat mo yung sarili mo kahit na maliit na bagay lang. Bili ka ng parang, let's say, magandang damit. Like kahit shirt lang, kahit ano, gano'n. Basta yun ang kailangan mong gawin. Pagandahin mo yung sarili mo, alagaan mo ang sarili mo. Para makapag-move on ka sa problemang yun. Yun ang sinasabi ko, okey? Huwag mong ipilit ang sarili mo ta's yung lalaki minsan baka babalikan ka, pero tapos maya-maya, bukas iiwanan ka na naman uli dahil parang alam mo sinasabi ko, hayaan mo na siya. Like kapag iniwan ka nun, yung ibig sabihin bahala na siya sa buhay niya, 'di ba? Ganun lang yun. Ngayon, okey, punta naman tayo sa ibang sitwasyon. Paano naman kung ang babae ang nakipaghiwalay sa lalaki? Let's say, once again, ano lang 'to, boyfriend, girlfriend lang 'to, okey? Tsaka tropang bad trip style 'to, okey? Hindi para sa lahat. Kung halimbawang lalaki ka, iniwan ka ng shota mo, babae. Masakit 'yun, lalo na kapag mahal mo 'yun, siyempre tangina maglalasing ka nun. Sigurado tawagan mo yung tropa mo, "Pare, kailangan ko ng kasama, tangina gusto kong maglasing." 'Di ba, gano'n yung mga banat, 'di ba? So, ano yung magandang gawin? Yun ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi yung, ah, yung puwedeng mag-inom, maganda rin yun, pero kinabukasan sasakit yung ulo mo tapos gano'n pa rin, like bad trip ka pa rin, sabihin mo, like tangina magmumura ka pa rin ta's doble, sakit ng ulo tsaka sakit sa puso, 'di ba? So, ngayon, okey, pag-usapan natin, anong tamang gawin kapag iniwan ka ng babae? Halimbawa, lalaki ka, iniwan ka ng babae. Ang ibig sabihin nun, may dahilan yun, eh. Yung dahilan nun puwedeng mababaw lang. Alam mo, hindi kagaya ng kapag lalaki ang nakipaghiwalay, ang ibig sabihin nun, yung lalaki, puwedeng ayaw na niya talaga, yung parang, "Ayoko na." Mahirap bumalik ang lalaki sa babae. Yun ang para sa'kin lang, okey? Parang ang lalaki 'pag siya yung umalis, parang hindi mababaw yung yung dahilan, talaga ayaw lang niya. Ayaw niya. Pero ang babae, puwedeng iniwan ka niya kasi, matagal na siyang naba-bad trip sa'yo, naiinis siya sa'yo dahil meron kang konting ugali pero naipon. Alam mo yung parang napuno na yung pasensya niya, parang pinagbibigyan ka niya, kasi mahal ka niya, 'di ba? Mahal ka ng shota mong babae, pero dahil sa sobrang dami na at napuno na siya, puwedeng gano'n minsan, eh. Halos actually gano'n, eh, parang bad trip na ako dito. Hangga't sige ayaw na niya. So, ang ibig sabihin dahil yung problema lang, hindi talaga yung napuno lang siya, puwede pang suyuin, okey? So, ngayon, puwede pang lambingin, okey? Anong
isipin mo dapat alamin, yun ang number 1 na kailangan mong gawin. Alamin mo, bakit ka niya iniwan. So yun, bakit ka niya iniwan? Puwedeng kasi ang problema natin minsan hindi natin sila kayang basahin, hindi natin alam kung ano yung nasa utak nila. So minsan, makikipaghiwalay sila pero hindi tahimik sila, hindi nila sasabihin dahil kumbaga alam mo hindi nila sinasabi yung, ayaw tsaka gusto nila, ta's tayo parang, ano ba talaga ta's tatanga-tanga tayo hindi natin alam ta's galit na sila 'di ba? So gano'n 'yun kaya, 'yun ang number 1, alamin kung ano yung naging problema. So kapag 'yun ang step 1. Ngayon, kapag naano mo na, isipin mo ng mabuti, ano ba yung nangyari? Ano ba yung ginawa ko? Ano ba yung nasabi ko? Ano ba yung mga ginawa ko yung nakaraan? Bakit? Ngayon kung minsan sasabihin naman nila, kung sasabihin nila sa'yo, di mas maganda, maayos mo kaagad. So ang ibig sabihin, kapag sila ang nag-iwan, ang babae ang nag-iwan, pwedeng ayusin. Pwede nating ayusin yan. Okay? Pwede natin silang suyuin uli. Like, bigyan ng bulaklak, magpa-sorry, okay? Ay pagbigyan, pwede kang actually hingi ka ng tawad. Okay? Yung gano'n. Pero kailangan para mapatawad ka nila, dapat alam mo kung ano yung problema. Yun ang solusyon, So alamin kung bakit, ano yung naging problema. Ngayon, kung ang problema kakaiba, halimbawang may ibang lalaki, pinagpalit ka pala niya dahil meron siyang hindi dahil sa ugali mo, hindi dahil sa naiinis siya sa'yo, yung napuno siya, hindi yun dahil merong bagong lalaki. Medyo mahirap yan. Pero syempre, kung halimbawang yung lalaki, nakita mo, syempre, alamin mo nun, tangina pinagpalit niya ako. Sino ba yung lalaki yan, di ba? Ngayon, nakita mo, like, gano'n. Tangina, yung lalaki pala, lalampa-lampa. Kung sabihin natin, lalampa-lampa, di, takutin mo. Tangina, di ba? Pero wag mo pakita dun sa, takutin mo, di ba? Ganti ka na lang dun kung lalampa-lampa. Pero kung halimbawang, tangina, malaki pala siya, di ba? Para siyang boxing hero siya, di ba? Tangina, iwasan. Hayaan mo na, di ba? Total, alam mo nun, pag nakita mo yun, alam mong, tangina, nakita mo, malaking tao, hindi mo siya kaya. At alam mong, tangina, wala na rin kwenta yung shota mo dahil laspag na, di ba? Malaking tao yun. Tangina, wag na yan. Ayoko na sa kanya, di ba? Hayaan mo na, wala na rin siyang kwenta, di ba? So nabugbog na siya, kumbaga, di ba? So move on ka na lang din. Pero kung halimbawang maliit na problema lang, yun ang pinag-uusapan natin. Suyuin. Minsan yun ang hinihintay nila yung makikipaggagalit sila, magkikipaghiwalay sila dahil gusto lang nila yung hinahanap ba nila yung parang maglalambing ka, susuyuin mo sila. Ganun ganun ang mga style niyan Okay? Kailangan maging malambot yung puso natin. Tapos intindihin sila. Ganun ang payo ko sa mga magsyota na let's say naghiwalay, nasasaktan, at malungkot ngayong araw ng mga puso. Okay? So sana meron kayong natutunan kahit konti lang sa episode na to. Okay? So maraming salamat sa panonood at happy Valentine's lahat sa inyo. Bye.